Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Doring. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay mismong karanasan ko na nangyari noong taong 1983. Hindi na lang po ako magbabanggit pa ng mga pangalan ng lugar upang maitago ang pagkakakilanlan noon. Malamig na ang simoy ng hangin noon na nagpapahiwatig ng nalalapit na ng Kapaskuhan. Bagamat hindi pa po buwan ng Disyembre, ay ramdam na namin noon ang araw ng pagsilang ng nag-iisang tagapagligtas ng sanlibutan. Mayroon pong isang dayo noon sa aming munting baryo na tawagan na lang nating si Anastasia. Isa itong mainhin at kaakit-akit na dalaga. Mahilig siyang manood ng mga naglalaro ng basketball sa munti naming plaza na siyang kadalasan ko namang ginagawa kapag sumasapit ang hapon. Sa mga oras kasing yun ay nagkakaisa kaming mga binata at dalaga ng aming baryo sa pagtitipon doon upang magsagawa ng mga laro na kinalilibangan namin. At doon ko nga nakilala itong si Anastasia, Kuya Bari. Nakatira ito sa kanyang tiyahin na dati nang naninirahan sa baryo namin. Kaagad kaming nagkasundo at naging magkaibigan. Lagi siyang nagpupunta sa amin sa tuwing wala siyang ginagawa sa bahay nila. Ganoon din naman ako sa kanila. Nang mga panahong iyon ay nag-aaral pa ako ng elementarya, gayong 14 anyos na ako. Lagi kasi akong nahihinto sa pag-aaral noong tumungtong na ako sa ika-4 na baitang dahil sakitin akong bata. Si Anastasia naman ay hindi na pumapasok sa eskwela gawa ng tumigil na ito sa kanyang pag-aaral dahil na rin sa hirap ng buhay sa kanilang probinsya. Kuya Bari, may ilang taon din ang agwat ng mga edad namin at mas bata ako kaysa sa kanya. Nagpunta siya sa baryo namin upang samahan ang kanyang tiya Corazon na isang matandang dalaga. Isang araw, napadalaw si Anastasia sa aming tahanan. Hindi dahil sa pasyal ang kanyang nais, subalit nagtungo po siya para humingi ng tulong. Ang tiya Corazon daw niya ay biglang nagsuka ng dugo at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Dahil na rin sa pag-aalala, ay pinuntahan namin ng mga magulang ko ang bahay ni na Anastasia at laking gulat na lamang nila na ang dating mataba at madaldal na si Aling Corazon ay malaki ang ibinaba ng kanyang timbang. Sobrang nangayayat ito ng husto at lumalim ang mga mata na akala mo ay ilang taon nang naghihirap sa karamdaman. Na kung tutuusin naman ay ilang araw pa lang itong hindi lumalabas ng bahay gawa ng nilagnat po ito. Kapansin-pansin din ang madalas nitong pagbuntong hininga na para bang may labis itong nabibigatan na nararamdaman. Nagmungkahi na ang nanay ko na dalhin na sa klinika itong si Aling Corazon. Subalit hindi umayon ang matanda at sinabi niya lang na nais niya lang daw mamahinga. Hiram lamang daw niya ang kanyang buhay kaya alam niyang nalalapit na ang kanyang katapusan. Dahil sa mga sinabi niyang iyon ay napahagulgol na lamang si Anastasia. Makalipas ng 1 linggo ay ganap ngang nagpaalam si Aling Corazon sa mundong ibabaw. Nagkataon din sa unang lamay ni Aling Corazon ay dumating ang nag-iisa kong kapatid na si Kuya Noel. Nagtatrabaho ito sa syudad ng probinsya namin. Ang sabi niya ay titigil na muna siya sa kanyang pagtatrabaho doon dahil nais niyang tulungan muna ang tatay namin sa aming bukid na siyang labis na ikinatuwa naman ng mga magulang ko. Napansin ko kaagad na sa unang pagdapo ng tingin ng kapatid ko kay Anastasia ay may kakaibang ningning iyon. At hindi nga po ako nagkamali, Kuya Bari,
dahil kaagad na nagtanong si Kuya Noel sa akin kung sino nga raw ba ang babaeng palaging nasa tabi ng kabaong ni Aling Corazon. Yun ba? Siya si Anastasia, kuya, pamangkin ni Aling Corazon. Ang tugon ko sa kanya. Marami pang itinanong sa akin ang aking kapatid tungkol kay Anastasia. At sa bawat mga simpleng tanong na iyon ay ramdam ko ang umuusbong nitong paghanga sa dalaga. 3 gabi ang lamay ni Aling Corazon bago siya inihatid sa kanyang huling hantungan. Anong plano mo, Anastasia? Uuwi ka na ba sa inyo? Ang tanong ko sa kanya matapos na mailigpit ang mga gamit na ginamit sa lamay ng kanyang tiya. Hindi pa siguro eh. Hintayin ko pa ang 40 diyas ni tiya bago ko lisanin ang bahay niya. Baka kasi multuhin pa niya ako kapag iniwan ko siya kaagad. Tugon naman niya sa akin na kahit may himig ng pagbibiro ay hindi pa rin maitago ang kalungkutan sa kanyang mga mata. At doon na nga nagpabida si Kuya Noel. Siya pa ang naghimok sa akin na doon na lang muna matulog kina Anastasia kung gabi para may kasama naman ito. At syempre pa ay kasama din siya. Doon na nga, Kuya Bari, nagkalapit silang dalawa. At 1 linggo lang ang lumipas ay sinabi na ni Kuya sa akin na sila na raw dalawa. Masaya naman ako para sa kanila dahil alam kong malaki ang paghanga ni Kuya sa dalagang ito kahit nung unang beses pa lang niya itong nakita. Kung dati ay 3 pa kaming nasa bahay nila sa tuwing sasapit ang gabi, nang maging magkasintahan na sila ay pinaubaya ko na kay Kuya ang pagsama at pagbantay sa kanyang nobya. Minsan ay narinig ko pa na pinagsasabihan siya ng mga magulang namin na wag daw gawan ng di kaaya-ayang bagay si Anastasia dahil ayaw raw nilang mapahamak ito. Nag-iisa pa man daw ito sa aming baryo dahil si Aling Corazon lang ang tanging kamag-anak niya roon. At ayon naman kay Kuya ay handa naman daw siyang managot anuman ang kahihinatnan ng kanilang relasyon. Hanggang sa sumapit na ang 40 diyas ni Aling Corazon. Naghanda kami ng kaunting salo-salo para sa mga taong nakiramay at nakidalo sa kanyang padasal. At napansin ko na parang balisa si Anastasia, na parang nangangati, na parang ewan. Kamot ng kamot kasi siya sa kahit saang parte ng kanyang katawan. Pati nga si Kuya ay hindi nakaligta sa ginagawa niyang iyon. Hanggang sa bigla na lamang itong nanginig at natumba sa lupa. Buti na lamang at maagap si Kuya Noel sa pagsalo sa kanya. Dinala namin siya sa kanyang higaan. Sobrang lamig na mga pawis niya sa buong katawan. Nang tinanong namin kung ano ang nangyari sa kanya, ay hindi niya sinagot. Humingi lamang siya ng tubig na maiinom. Kaagad naman na tumalima si Kuya. Sa puntong iyon ay pinagmasdan ko siyang mabuti. At bigla na lang ay nahagip ng aking paningin ang pag-ikot ng mga itim sa kanyang mata. Umikot iyon na parabang mata ng isang manika na gumagalaw-galaw. Dahil sa nangyari ay bigla akong kinilabutan at napatanong sa sarili kung bakit nagkaganoon, gayong imposible na mangyari ang ganoon sa isang mata ng normal na tao. Hindi naman iyon ganoon dati at sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, doon ko lang ito napansin sa napakaikling sandali. Mukhang napansin ni Anastasia ang pagkakatitig ko sa kanya. Kaya naman ay tinawag niya ako sa aking pangalan. May dumi ba sa mukha ko, Doring? Tanong niya na ikinagulat ko naman. Ewan ko ba, Kuya Bari, pero mukhang may takot na ako sa kanya matapos kong makita ang nakakakilabot na nangyari sa itim ng kanyang mga mata. Nauutal pa nga akong sumagot sa kanya nang wala naman.
Minsan pa ay nakita ko siya na lumukso palabas sa kanilang bintana. May kataasan din iyon at napatanong ako kung bakit doon siya dumaan gayong may pintuan naman sa harap at likod ng kanilang bahay. Kapag nakakausap ko naman siya ay kadalasan kong napapansin ang laging paglunok niya ng kanyang laway na para bang natatakam. Hanggang sa nagtapat na si Kuya Noel kina nanay at tatay na nais niyang maging asawa si Anastasia. Sasama raw siya sa pag-uwi nito sa kanilang probinsya. Dahil nga sa laging nakasuporta ang mga magulang namin, pumayag sila sa nais gawin ni Kuya Noel. Halos mag-iisang buwan din bago kami nakatanggap ng sulat mula kay Kuya Noel. Ipinarating niya na kailangan na naming mamanhikan upang mapagkasunduan na ang kasal nila ni Anastasia. Sa sulat din ay binanggit ni Kuya Noel na kasundo niya raw ang mga magulang ni Anastasia at masaya raw siya roon. Kaya naman, makalipas lang ang 2 araw ay gumayak na kami patungo sa probinsya ni na Anastasia upang mamanhikan. Gabi, habang nag-uusap ang 2 pamilya, nasipat ko si Anastasia na kinakamot ang kanyang likuran. Hanggang sa napadapo ang kamot niya sa balikat, sa tuhod, sa paa, at kung saan-saan pa. Ayos ka lang ba, Anastasia? Pagtatanong ko sa kanya. Ano? Ako? Oo, ayos lang ako. Medyo nanghangati lang kasi ako. Baka dahil dito sa damit ko. Tugon naman niya sa akin na hindi pa rin tumitigil sa kanyang pagkamot. Noong matapos na ang dapat pag-usapan, nagkaroon ng kaunting salusalo na pinagsaluhan naming lahat. Sa puntong iyon ay hindi ko na nakita si Anastasia sa kusina. Kaya hinanap ko siya para sana makipagkwentuhan at kamustahin na rin silang dalawa ni Kuya Noel. Nang tinanong ko naman si Kuya kung nasaan si Anastasia, sinabi niyang baka nasa kwarto at nagbibihis. Kaya naman nagtungo po ako sa kwarto nito, Kuya Bari. Kakatok na sana ako nang marinig ko mula sa loob ang isang ungol. Napakunot na lamang ang noo ko kung bakit umuungol si Anastasia. Hanggang sa bigla na lang may kumalabog mula sa loob ng silid. Sa pag-aalala na baka kung ano man ang nangyari kay Anastasia ay madiin kong itinulak ang pintuan. Bukas naman pala iyon. At laking gulat ko na lamang nang tumambad sa paningin ko ang isang babae na may nakalugay na mahabang buhok na umaabot na sa talampakan nito. Nakahubad pa ito at mayroong mga balahibo sa katawan. May mahahaba at matutulis na kuko. Hindi ko nakita ang pagmumukha ng babae gawa ng ang kanyang mahabang buhok na makapal ay tumatabon sa pagmumukha niya. Dahil sa gulat, nagpakawala ako ng isang matinis na pagtili na bumulabog sa mga tao na naroroon sa bahay nila Anastasia. Samantalang ang nilalang ay umangil habang binubuksan ang bintana at bigla na lamang iyong lumipad at naglaho sa dilim. Tumili ulit ako at nagsabing, "Aswang! May aswang dito!" Halos mabulol na ako dahil sa tindi ng takot na naramdaman ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Hindi naman makapaniwala si nanay at tatay sa mga sinabi ko, maging ang mga magulang ni Anastasia at ang 2 nitong mga kapatid na lalaki. Ngunit si Kuya Noel ay tahimik lamang sa isang tabi. "Kuya, nasan si Anastasia? Naku, baka mapahamak siya o baka naman inatake na siya ng aswang." Halos hysterical kong sigaw na nagpagulo sa lahat. Ang buong bahay ay ginalugad upang hanapin si Anastasia, subalit wala ito roon. Ngunit
bigla na lamang tumahimik ang magulong paligid nang may isang malapayong na nakabukas ang nakita sa bakuran. Bukod sa nasisinagan ito ng liwanag ng buwan, ay maaaninag din ito dahil sa liwanag ng gaserang nasa loob ng bahay na lumulusot sa labas. Hanggang sa ang malapayong na bagay na iyon ay huminto sa ere, saka biglang naging isang bulto ng isang babae. Ang babaeng nakita ko sa loob ng kwarto ni Anastasia. Biglang humaba ang buhok nito patungo sa kinaroroonan ng dalawang kapatid ni Anastasia na nasa balkonahe. Kaagad na pumulupot ang mahabang buhok nito sa liig ng isang lalaki at walang kasinggaan itong itinaas sa ere. Nagpupumiglas ang lalaki at ang iba pa ay nagimbal sa nangyayari. Nagsigawan na kami at ang iba ay kanya-kanya ng tago sa kung saan pwedeng mapagkublihan. Ngunit ang ama ni Anastasia ay kumuha ng isang punyal at sa walang ano-ano ay hinabas niya ang buhok ng aswang. Nagpakawala ng matinis na tinig ang aswang na ito na tila ba galit na galit dahil sa ginawa sa kanyang buhok. Subalit ang buhok niyang putol ay tila may sariling buhay. Muli iyong humaba. Nagpakawala ng matinis na halakak ang aswang. Maging ang ama ni Anastasia ay hindi nakaligtas sa malademonyong buhok nito. Kaming nasa loob ay nanginginig na sa takot. Nakuha pang sabihin ni nanay na kung alam niya lang na ganito ang mangyayari sa pamamanhikan ay hindi na lang sana kami tumuloy pa roon. Nagyakapan na lang kaming tatlo nila tatay dahil sa labis na takot. Ilang sandali pa ay nasipat ko na nilalapit na ng aswang ang isang lalaki sa kanya gamit ang kanyang buhok. Mabilis na pumulupot ang ilang hibla ng kanyang buhok sa mga paa at kamay nito. Maya-maya'y nangisay na lamang ang lalaki at mabilis na itinarak ng aswang ang kanyang mga kuko sa katawan ng biktima. Pumulandit ang dugo ng lalaki. Pagkasindak, kilabot at hindi maipaliwanag na takot ang biglang bubalot sa amin noon nang masaksihan ang ginawa ng nilalang. Ang ama naman ni Anastasia ay pilit na nagpupumiglas. Nais makawala sa buhok na gumagapo sa kanya. Marahas na nilapitan siya ng aswang at kaagad na ibinaon ang mga matutulis nitong mga ngipin sa katawan ng lalaki. Sumargo na lang bigla ang dugo ng biktima at ang aswang naman ay tila labis na nasisiyahan sa kanyang ginagawa. Tatlong lalaki kaagad ang sunod-sunod na binawian ng buhay sa kamay ng aswang na iyon. Napasigaw na ako ng malakas. Hindi ko kinaya ang magpigil ng maglabas ng boses at sa isang iglap lang ay nasa liig ko na ang ilang hibla ng mahabang buhok. Kinaladkad ako nito patungo sa labas ng bahay at halos mawala na ako sa katinuan nang bigla akong yapusin ng nilalang. Mahigpit na mahigpit. Ang kanyang kuko ay ibinaon sa magkabila kong tagiliran. Sumidhi ang kirot na nararamdaman ko nang tumutulo na ang dugo ko mula sa ginawa niyang mga sugat. Pilit akong nanlaban at nagpumiglas, ngunit ang mga hibla ng buhok ay nakapasok na sa aking ilong, bibig, tenga at ang ilan ay nasa mga mata ko na. Hinang-hina na ako noon dahil kinakapos na rin ako ng hininga. Tila puputok na rin ang mga ugat ko noon dahil sa hapdi at kirot sa buo kong katawan. Lalong-lalo na sa aking mga mata. Naiangat niya rin ako mula sa lupa. Ang akala ko ay iyon na ang aking katapusan. Ngunit bigla akong nabitawan ng aswang. Nahulog ako sa lupa at natumba.
Sobrang hapdi ng mga mata ko at halos hindi ko pa iyon maimulat. Narinig ko na lamang ang sigaw ni tatay. "Bitawan mo ang anak ko!" Base sa sigaw niya ay napagtanto ko na may ginawa siya upang maisalba ako mula sa bingit ng kamatayan. Pagkapang akong kumapa sa lupa hanggang sa may kumuha ng aking mga kamay. Nakilala ko na lamang kung sino ito nang yakapin ako ni nanay. Kahit mahapdi ang mga mata ko ay pinilit ko pa ring maibuka iyon upang makita kung ano ang nangyayari sa aking paligid. At saka ko nasipat na si tatay ay may hawak na sibat. Pinagamit raw iyon ng ina ni Anastasia na labis na naghihinagpis sa asawa at mga anak na nawalan ng buhay. Iwinasiwas ni tatay ang sibat at nagbalak siyang itarak iyon sa aswang. Subalit hindi niya magawa-gawa dahil sa mga hibla ng buhok na nakikipaglaban sa kanya. At sa kasamaang palad ay nabitawan ni tatay ang sibat at siya ay mabilis na pinuluputan ng mga buhok ng aswang. Ramdam ko ang sakit ng pagkakapulupot nun dahil sa pait ng boses na lumabas sa mga daing ni tatay. Nalilisik ang mga mata ng aswang at alam ko sa anumang oras ay mauubos na niya kami. Ngunit bakit parang may kulang? Kulang kami ng isa. Naalala ko si Kuya Noel. Nasaan na kaya siya sa isip-isip ko? Hanggang sa bigla ko na lang nakita si Kuya Noel na nasa likuran ng aswang. May daladala itong sibat at sa walang pag-aalinlangan ay itinarak niya ang sibat na bakal sa likurang bahagi ng katawan ng aswang na tumagos sa dibdib nito. Sa ginawang iyon ni Kuya ay tila ba nayanig ang aswang. Habang kinakapa ang talim ng sibat na tumagos sa kanyang dibdib. Maya-maya'y tila nawala nito ng lakas dahil unti-unting naging kalmado ang mga buhok nito na kanina ay nag-aalab sa kapangyarihan. Unti-unti rin iyong umikli. Nawala rin ang mga balahibo sa katawan ng babaeng aswang. Ang tumambad sa amin noon ang kahubaran nito at ang labis na nagpasindak sa amin ay ang anyo ng aswang sa tuwing nagkakatawang tao ito. Walang iba kung hindi si Anastasia. Lahat ay nayanig sa aming nalaman. Natunghayan na lamang namin na natumba si Anastasia at maraming dugo ang bumulwak mula sa bibig niya. Nagimbal ang lahat sa aming natuklasan at nasaksihan. Walang makapaniwala sa mga nangyari, ngunit kailangan harapin ang katotohanan. Katotohanang nasa aming harapan. At doon na mismo sa oras na iyon, isiniwalat ni Kuya Noel sa amin ang buong katotohanan kung bakit nagkaganoon si Anastasia. Anya, nasa probinsya pa lang namin si Anastasia ay may napansin na siyang kakaiba rito. Palagi daw itong nagkakamot at kapag sumasapit ang gabi ay nandilisik ang mga mata nito. Ngunit dahil mahal na mahal daw niya ang babae, ay binaliwala lamang niya ang kanyang mga napapansin. At doon na nga sa probinsya nila, ipinagtapat ni Anastasia na magiging kakaibang nilalang na siya kapag ganap na lumukob sa kanya ang itim na mahika na nagmula sa isang perlas na inihabilin sa kanya ng kanyang tiya korason noong nag-aagaw buhay na pala ito. Naawa raw ito sa tiyahin dahil sinabi nitong mas mahihirapan pa ito kapag hindi niya tinanggap ang perlas na iyon. Nais na raw magpahinga ng kanyang tiyahin. At dahil sa awa niya sa matanda, ay tinanggap na lamang niya ang perlas na magpapabago sa normal niyang buhay.
Para raw may mga iba't ibang boses na nag-uutos kay Anastasia sa tuwing sumasapit ang gabi. Hindi raw niya magawang panlabanan ito hanggang sa lumulukob na ito sa kanya at hindi na kayang kontrolin ang nadarama at ginagawa. At kapag sumasapit na daw ang panibagong araw, ay bumabalik na si Anastasia sa kanyang wisyo at walang natatandaan sa mga nangyari at nagawa. Kuya Bari, masakit man ang ginawa ng aking kuya kay Anastasia, ay tinanggap na lang niya iyon kahit mapait sa kanyang kalooban. Dahil sa aming narinig, ay napayakap na lang kami kay kuya. Tanging narinig na lang namin ay ang isang mahinang paghikbi at pag-iyak niya. Awang-awa ako sa kuya ko noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Alam kong masakit para sa kanya ang patayin ang kanyang babaeng pinakamamahal, ngunit iyon ang nararapat. Maging ang nanay ni Anastasia ay gulat na gulat at hindi na namin nakausap pa. Makaraan ang isang buwan, napag-alaman naming na mayapa na rin ang nanay ni Anastasia. Siguro'y dahil sa mga hindi niya matanggap na nangyari sa kanyang pamilya. Napag-alaman namin na nagbigti pala ito sa likod bahay daw nila sa isang puno ng mangga. Isang kasaysayan sa aking kuya ang hinding-hindi namin makakalimutan nang minsang namanhikan kami sa pamilya ng aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at karanasan ko, Kuya Bari. Maraming salamat po sa paglaan ng oras upang basahin ito at maibahagi sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. More power po and God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Doring. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.